Sa harap ng nagpapatuloy na mga pagpupulong sa ASEAN Post-Ministerial Conferences, kasama ang dialogue partners nito, binigyang diin dito ang ilang usapin gaya ng pagtalima sa international law, mas malalim na kooperasyon at iba pa para tugunan ang mga pandaigdigang hamon. Si Gab Villegas sa sentro ng balita live. Trixie, ilang mga pagpupulong ang isinasagawa ngayong araw bilang bahagi ng ASEAN Post-Ministerial Conferences kasama ang kanilang mga dialogue partners ngayong araw. Unang sumalang dito, Trixie, ay ang bansang India kung saan bigyan diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Indian Foreign Minister Subrahmanyam Jaishankar ang kahalagahan ng pagsunod sa international law at ang pangangailangan sa pagkakaroon ng mas malalim na kooperasyon para tugunan ang mga pandaigdigang hamon partikular sa supply chains at security. India's engagement with ASEAN, one that affirms ASEAN centrality, upholds international law, and reinforces a rules-based order, provides a foundation on which this partnership continues to grow. The world is extremely turbulent, and it is increasingly evident that no single nation or even grouping can deal with it on its own. Let us contemplate the near future and consider how best our cooperation can serve our respective interests. Sumunod naman dito ang Canada kung saan tinalakay ang pagsusulong ng ASEAN-Canada Free Trade Agreement at pagpapalakas ng kooperasyon sa maritime security at paglaban sa transnational crime. Ayon kay Canadian Foreign Minister Anita Anand, maglalaan ang kanilang bansa ng $1.7 million upang protektahan ang mga kabataan sa Pilipinas laban sa pagsasamantala at recruitment ng mga kriminal at teroristang grupo at $217,000 para sa Laos upang palakasin ang kakayahan nito laban sa money laundering at fraud. Sa post-ministerial conference ng ASEAN at Estados Unidos, sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na bukas pa rin ang US sa negosasyon nito sa Iran, ngunit hindi pa rin umano ito tumutupad sa mga napagkasunduan. Kinondena rin ni Rubio ang tangka ng Iran na kontrolin ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz na anyay iligal at banta sa isang mahalagang daanan ng pandaigdigang supply ng enerhiya. And if we create a precedent in the Middle East where a nation state can decide that they are going to control an international waterway, charge a toll, and if you don't pay them, blow up your ships, we have created a very dangerous precedent which will repeat itself in other parts of the world, including in this region. Binigyan din ng Russia ang patuloy nitong kooperasyon sa ASEAN sa larangan ng enerhiya, agrikultura at digital transformation. Muli rin itong pinagtibay ang suporta sa ASEAN centrality at sa isang multipolar world order. Binanggit naman ni Chinese Foreign Minister Wang Yi sa kanyang speech sa post-ministerial conference ng ASEAN kasama ang China na patuloy ang paglago ng trade relations sa pagitan ng regional bloc at ng nasabing bansa. At inaasahang aabot sa $1 trillion ang trade volume ngayong taon. At Trixie, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang post-ministerial conferences kasama ang ASEAN foreign ministers at mga dialogue partners sa PICC. Naisagawa naman kanina bago tayo umere ang post-ministerial conference kasama ang South Korea at Japan at maya-maya ay susunod na dito ang Australia. Nakatakda ring magsagawa ng press briefing si Deputy Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial mamayang alas 6 ng gabi at magkakaroon pa ng serye ng mga trilateral meetings kasama ang Turkey, Norway, Switzerland at Brazil. At yan muna ang update mula rito sa International Media Center sa Parañaque City. Balik si Trixie. Alright, maraming salamat, Gab Villegas.